Kamakailan lang ay naging sentro nga ng usap-usapan ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pumasok ang Commission on Audit or COA at naglabas ng utos na ibalik ni VP Sara at ng kanyang opisina ang milyon-milyong pisong nagastos na. Para sa mga kritiko, isa itong patunay ng maling pamamahala. Pero para naman sa kampo at mga taga-suporta ni VP Sara, isa umano itong malinaw na political harassment at pamumulitika. Lalo na't may kinakaharap siyang impeachment hearing ngayon sa House of Representatives Committee on Justice. Pag-usapan natin. Before we dive deeper into the discussion, ano nga ba ang confidential funds? Ito ay budget na nakalaan para sa mga sensitibong operasyon ng gobyerno. Kadalasan ay ginagamit ito para sa mga intelligence gathering, mga surveillance, at pagpapanatili ng kapayapaan o national security. Dahil nga lihim ang mga operasyong ito, hindi mo maaaring mahingan ng resibo ang lahat ng bagay. Imagine kung magbibigay ka ng reward money sa isang impormante o asset na nagturo ng pugad ng mga terorista, hindi ka naman pwedeng humingi ng official receipt, di ba? Makokompromiso ang buhay ng mga impormante at mga asset. Kaya ay meron atong special at closed door na proseso ng auditing. If you are new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Nagsimula ang mainit na usapin sa huling bahagi ng 2022. Binigyan ang Office of the Vice President ng confidential funds in the amount of 125 million pesos. Ayon sa initial na report ng mga state auditors, ang halagang ito ay nailabas at naigastos umano sa loob ng 11 araw or 11 days, mula December 20 hanggang December 31 of 2022. Subalit kamakailan lang ay may lumabas na isang witness sa congressional hearing nito lamang April of 2026. Ayon sa witness na ito na nagngangalang Ramil Madriaga ay nailabas umano niya ang pera sa loob lamang ng 24 hours. Siyempre, testimonya ito sa ilalim ng panunumpa. Pero kailangan din natin itong ilugar sa konteksto. Ang mga hearing sa Kongreso ay masasabi nating madalas na nababalot ng pamumulitika. Kaya naman para sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, ang mga ganitong testimonya ay laging may kadugtong na mga question marks. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano nga ba itong tinatawag na Notice of Disallowance. Pagsapit ng August of 2024 ay nag-issue nga ang Commission on Audit or ang COA ng Notice of Disallowance or ND para sa halagang 73.28 million. That is tantamount to around 60% of the whole 125 million na confidential funds. Ngayon ay kailangan nating pag-usapan ng pahapyaw ang proseso para ay mas maintindihan natin. Para naman kasi sa ibang mga ordinaryong mamamayan, kapag naririnig ang salitang disallowance, maaaring mahaluan ito ng interpretasyon ng korupsyon. Pero sa mundo po ng government auditing, when we talk about disallowance, hindi naman po ibig sabihin na illegal agad ang ginastos. Ang Notice of Disallowance po or ang ND ay isang dokumento na nagmumula sa Commission on Audit na nagsasabing maaaring may nakita silang mali sa form of liquidation o sa mga dokumento ng gastos na ito. Kadalasan po ay nag-i-issue ang COA ng dokumentong ito or ng ND kapag nakakita sila ng possible irregular or unnecessary documentation. Sa kaso naman ng Office of the Vice President, na-flag ang paggastos ng confidential funds dahil ginamit umano ang pera para sa pagbili ng mga lamesa, upuan, mga desktop computers, at mga rewards na binigay bilang mga goods. Ayon sa COA, ay wala daw itong malinaw na koneksyon sa aktual na surveillance operations. Ano naman ang sagot ng Office of the Vice President patungkol dito? Ipinaliwanag ng Vice Presidente at ng kanyang kampo na ang Notice of Disallowance ay normal lamang na bahagi ng mahabang proseso ng pag-o-audit. Hindi po ito isang final verdict ng pagkakasala.
Kaya naman ay nagpasa sila ng formal na apela dahil naniniwala silang maipapaliwanag naman nila kung paano ginamit ang pondo. At sabi nila, premature umano na ipangalandakan sa publiko na may ginawang masama ang Office of the Vice President. Now let's fast forward to what happened in April of 2026. Dito nga ay lalong mas tumindi ang komento ng mga taga-suporta ng Office of the Vice President na tila ay may unfairness daw na nangyayari. Anong nangyari sa apela na ginawa ng OVP noong 2024? Ibinasura po ito ng COA. Nito lamang April of 2026 ay inanunsyo nga ng COA auditor sa Kamara na formal na umanong binasura ng komisyon ang motion for the consideration ng Office of the Vice President. Ang ibig sabihin po ay naging final na umano ang desisyon sa COA level at inuutusan ang Office of the Vice President na ibalik ang 73.28 million mula sa kanilang sariling bulsa. Pero may isa ring dahilan kung bakit nga nagkakaroon daw umano ng duda ang mga taga-suporta ng Vice Presidente sa paglabas ng desisyon na ito ng COA. Dahil nang i-announce daw ang final decision na ito sa harap ng Kongreso, hindi man lang daw nabigyan ng official copy ang Office of the Vice President. Kumbaga, nalaman na lang daw ng OVP sa live broadcast na na-deny or na-reject nga ang kanilang apela. Bago pa man dumating sa opisina nila ang formal na sulat mula sa Commission on Audit. Para sa mga taga-suporta ng Vice Presidente, komento nila ay tila pinapabilis daw umano ang proseso, minamadali kumbaga. Bakit daw binigay muna ang kopya ng desisyon sa Kamara bago nagbigay ng kopya sa opisina na kanilang ino-audit? Tila raw ay nagkaroon ng timing, no? Tiniming daw nila ang paglabas ng desisyon para magamit umano itong bala o ebidensya sa mga impeachment hearings laban kay VP Sara. Subalit mahalagang malaman din po na ayon sa iba, ginagawa lang daw ng COA ang trabaho nito as designed by the Constitution. At umano'y wala naman daw silang pakialam sa politika. Ngayon naman mga kaibigan, habang mainit ang usapin ng final decision of the Commission on Audit, ay may bagong issue na naman na lumabas. Dahil nag-issue ang Commission on Audit ng mga panibagong notices of disallowance para sa halagang 375 million na cash advances mula February hanggang September of 2023. Ano ang basihan? Dahil daw sa kakulangan ng mga dokumento. Now let's look at the time frame. Ang usapin patungkol sa 2023 funds na ito ay nasa loob pa po ng 180-day appeal period. Ibig sabihin, ang notice of disallowance na ito ay walang final decision as we speak. May buong 6 na buwan pa ang opisina ng Vice President para hanapin at ipakita ang mga resibo o dokumentasyon na hinahanap ng COA. Buhay na buhay pa po ang prosesong ito. Ano naman ang susunod na hakbang? Para po doon sa 73 million confidential funds na final decision na sa level of the Commission on Audit, ang isang malaking solusyon dito para kay VP Sara at sa kanyang legal team ay iakyat ang issue sa Korte Suprema. Maaari pong dumiretso ang Office of the Vice President sa Korte Suprema para i-review ang desisyon ng Commission on Audit. As we speak right now, maraming mga analysts and experts na nagsasabi na ang issue ng finality of the COA decision ay ginagamit ngayon bilang ebidensya ng umano'y betrayal of public trust na ginawa daw ni VP Sara, which is one of the grounds for impeachment. Mabigat po ang alegasyon na ganito, pero hindi naman po ibig sabihin ay tapos na ang laban. Sa tingin nyo ba ay natural na proseso lang ng accountability ang nangyayari ngayon? O may halong pamumulitika? Sa konteksto po ng Pilipinas, it's rarely black and white. It's almost always both. To give respect naman po sa accountability aspect, ang maaaring pag-flag ng COA at ang pagbibigay ng notice of disallowance ay bahagi po ng kanilang constitutional mandate. Pero ng taong bayan ang involved, kaya naman strikto ang liquidation pagdating dito. Sa politics aspect naman, hindi rin natin maitatanggi na medyo malakas din ang ihip ng politika. Ang bilis ng pag-usad ng kaso sa Kamara, the strategic parade of high-profile witnesses, and the timing where COA rulings are being revealed in time while impeachment hearings are going on.
These may be possible classic political maneuvers. Maraming nagsasabi na ginigisa nga raw talaga ang opisina ng Vice-Presidente at maaaring nagagamit ang mga lehitimong proseso ng gobyerno bilang mga bala para sa impeachment. In short, maaari nating sabihin that the foundation of the issue is indeed legal accountability. Pero hindi rin natin maipagkakaila that the execution and the amplification are possibly driven by politics. Kaya naman ay patuloy nating babantayan ang kwentong ito, lalo na kung ano nga ba talaga ang magiging hakbang ng Office of the Vice President. Aakyat ba sila sa Korte Suprema? Ngayon naman ay gusto kong marinig ang panig ninyo. Sa tingin nyo ba ay natural na proseso ng accountability lamang ang nangyayari ngayon? O kaya naman ay may halong pamumulitika ang mga nangyayari sa Vice Presidente? Let me know your thoughts. So I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Shane's got the answer.